Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ang ating pong paksa sa araw na to ay tungkol po sa hustisya ng Panginoon. At ang paksa pong ito, napakalawak po kasi nito. So, ang tatalakayin lang po natin paunti-unti lang yung mga bahagi na kung saan nami-misinterpret ng maraming mga tao. Tatandaan po natin ng ating Diyos is a God of justice. Nature ng Diyos yun, yung hustisya. So, siya yung pinaka-ultimate source ng lahat ng hustisya, lahat ng fairness, lahat ng righteousness, at lahat ng moral order. Siya yung pinaka-source ng lahat ng iyon. Kasi iyon ang nature ng ating Diyos. Okay, so gaya nga po ng sabi sa Psalms 37 verse 28, "For the Lord loved justice, and He will not forsake His saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off." So every time we talk about the justice of God, nakikita natin doon yung kung papaano ang Panginoon nire-reward niya ang righteous sa kanilang paglakad o pagtalima sa Panginoon at pinaparusahan niya naman ang mga masasama na sumasalangsang sa kanyang kalooban. So yun po yung pinaka-idea ng hustisya ng Panginoon. Sabi nga ng Isaiah 61 verse 8, "For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrong. I will faithfully give them my recompense, and I will make an everlasting covenant with them." Okay? So tatandaan po natin yan. Walang injustice kay God. Bagamat even in biblical times ay ina-accuse si God ng injustices, lalo na sa panahon natin ngayon, sa generation natin, ang daming mga false accusations against God about yung sa kanyang execution ng justice. So, nami-misinterpret ng tao yon. Kasi ang mga tao ngayon, especially in our modern times, ay nag-create na tayo ng sarili nating idea ng what is justice, what is right and what is wrong. Ayan ang isang problema ngayon sa ating henerasyon. Kaya litong-lito na. Kaya nga maganda na maintindihan natin mga kapatid, si God ang pinaka-embodiment of justice at walang anumang injustice sa Kanya. He is a just God. Okay, so gaya nga po ng sinasabi ng Psalms 89 verse 14 na madalas po nating banggitin sa pulpitong ito. Righteousness and justice are the foundation ng Kanyang trono. So, sa atin din, iyan din ang nire-require ng Panginoon sa atin, yung lakaran din natin, yung hustisya at yung katarungan at katuwiran ng ating Panginoon. Okay? So ngayon, dito po tayo magpo-focus muna, no, sa may sa sinabi po doon sa may excerpt sa may 10 Commandments. Sabi ng Panginoon from verses 5 to 6, "For I, the Lord your God, am a jealous God." Yan po ang ating Diyos. He is a jealous God. Hindi po yan nagbabago. From Old Testament, nagpakilala siya na ganyan siya hanggang New Testament. Ang Diyos is a consuming fire. He is a jealous God. Siya yung Diyos na naghumahatol. Hindi po nagbabago yung mga katotohanan iyon. At ito po yung nag-cause ng confusion sa marami mga tao, yung statement na visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and fourth generations of those who hate me. So, ang sinasabi po ng statement, ng talata, na si God, kung yung mga magulang ay nagkasala, ay sisingilin niya ito hanggang sa kaapu-apuhan. So ngayon, nagkaroon ngayon ng maraming batikos ito, no? Yung salita nating terminology, binabatikos nila yung katotohanan ng salita ng Panginoon. At dito, kinakasuhan nila si God ng injustice. Ano namang kinalaman ng mga bata? Ano namang kinalaman ng mga generations to come sa kasalanan ng mga magulang?
Hindi po ba? Kaya, ito nga yung tanong, does God punish children for the sins of their parents? Kung ako po'y magtatanong sa inyo, sino po'y naniniwala na ang Diyos ay paparusahan niya, hahabulin niya hanggang sa kapu-apuhan. So, di ba? Paghilaw kasi yung atin pong yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, matutulad tayo doon sa mga nag-akusa sa Diyos na ang Diyos ay hindi makatarungan. Di ba? Actually, ang daming kontrobersya sa may Bible na siyang pag-aaralan natin sa mga susunod na mga linggo. Katulad na lang ng pinalusob niya yung mga Amalekites. Pinapatay ng Panginoon lahat. Pati bata, babae, pati hayop. So yung mga ganung bang yun yung madalas gamitin against God, against the Bible. Yung Diyos ng Biblia, parang genocidal. So paano nyo yun sasagutin? Paano nyo ipapaliwanag kung sakali yung anak ninyo ay magtatanong sa inyo, paano nyo explain yung mga bagay nito? Kaya nga doon tayo mag-start sa premise na that God is a God of justice. At walang injustice sa Kanya. He is righteous and He hates evil. Amen ba? Doon po tayo. Kasi lalabas nga na nasa ka ng katarungan dito. Yung mga bata paparusahan for the sins of the fathers. Nasa ng katarungan. So ngayon, tatandaan po natin mga kapatid na itong excerpts na ito o itong talatang ito ay tumutukoy sa mga magulang, yung mga generations na nag-follow ng the same evil culture. For example, ang Canaanites. Magpahanggang sa atin in every culture, in every nation, in every tribe and nations and tongues. Dahil nga ang tao ay nasa fallen state siya, ang mga tao ay nakapag-create ng kailang mga tinatawag na kultura. At hindi natin alam na yung kultura na yun ay evil. At kung ikaw kabilang ka doon sa kulturang iyon, akalain mong tama yung lahat ng umiiral na kultura. Di ba? Katulad ngayon, tayo ay nasa panahon ng tinatawag na changing culture. Nag-a-adapt tayo, hindi na natin alam talaga kung ano yung kultura natin. Halo-halo na, may galing sa Korea, may galing sa Japan, may galing sa Amerika, may galing sa ganito. Halo-halo ng culture natin. Gaya-gaya na lang tayo. So therefore, hindi malayo na tayo ay mahawa. Dati ng evil yung culture natin, nadagdagan pa ng mga evil culture na galing sa ibang mga bansa na impluwensyahan tayo. Di ba? So ganun yon. Tatandaan natin ang tao, kung wala ang habag ng Diyos, yung generation, kasi ang tao kasi na siya buhat nung nagkasala siya, pabulusok siya ng pabulusok. Yan po yung kalalagayan ng tao. Wala siyang kakayanan na makapanumbalik sa Panginoon. Wala siyang kakayanan na piliin yung tama o mali. Kasi nga nasa perpetual backsliding na siya. Maliban na ang Diyos ay mag-intervene at abutin niya yung saling lahing iyon na tulad ng ginawa niya sa atin. In-spare niya tayo. Pinadala niya sa atin ang judgment. Sana kabilang tayo dyan Tatandaan ninyo, saan ba tayo galing? Ang mga magulang natin, mga idolaters din. Yung mga ginagawa natin noon, evil din. And yet, God has been merciful to us. He spared us. Amen? So, yan ang iintindihin po ninyo, as preliminary knowledge about that law ng Panginoon. Yan po ay banta. Totoo po yan. Sisingilin ng Diyos yung kanyang parusa sa bawat nagkakasala. Kaya nga mahalaga na i-validate ito. Tignan natin yung sinasabi ng scriptures, kung papaano ito, kailan ito applicable, at kung kailan ito hindi applicable.
Iisa-isahin natin yung mga scriptures. Okay. Naalala nyo yung account ng Genesis chapter 18 na kung saan bago sunugin yung Sodom and Gomorrah, nagkaroon ng discussion si God at saka si Abraham. Kasi alam natin, ang Sodom and Gomorrah, talamak na ang kasamaan. Malala na. Umabot na sa sukdulan yung kanyang kasamaan. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Talagang nagpunta na si God doon para talagang i-confirm finally. Nagpunta siya doon. At sa Sodom and Gomorrah, nandoon yung pamangkin ni Abraham na si Lot. At alam natin yung istorya na si Lot lang at yung kanyang mga anak at yung asawa sana lang ang maliligtas, kaso pati yung asawa niya nadamay. Kasi hanggang sa kauli-hulian, nag-disobey siya sa Panginoon. So ngayon, ito po yung discussion doon. Abraham came near and said, "Will you indeed sweep away the righteous with the wicked?" Pati ba yung mga matutuwid, Panginoon, ay lilipulin mo kasama ng masasama? So nakita natin yung hustisya na pinag-uusapan dito. And then, nagbigay ng tanong si Abraham. Suppose na merong 50 righteous sa city. Lahat ba sila lilipulin mo kasama yung 50 na righteous? So, very interesting yung tanong ni Abraham, ano? And then, sabi ni Abraham, "Far it be from you to do such a thing." It is very impossible sa iyo, Panginoon, na gawin mo yon. Napaparusahan mo yung masama together with the wicked. Far it be from you, sabi ni Abraham. To slay the righteous with the wicked, so that the righteous and the wicked are treated alike. Far it be to you, sabi ni Abraham. Shall the judge of all the earth deal justly? So nakita nyo, no? Ang Diyos ay makatarungan. Tatandaan po natin, in every act of God, He is acting in His love, in His justice, and in His holiness. Laging balance yun sa Kanya. Even pag siya ay nagpaparusa, matuwid yun. That is an expression of love. Amen. Amen po ba? Amen. Tayo kasi aminin natin, hindi tayo Diyos. Limited ang ating kaalaman. Samantalang ang Diyos siya eh. All-knowing God siya. Walang bagay sa mundo na hindi niya alam. Yung puno nga, sabi nga ng Panginoong Yesus, yung isang puno, bilang niya na kung ilan ang magiging dahon ng puno, bilang niya na kung ilan ang magiging bunga ng puno, bilang niya na kung ilan yung magiging buto ng bawat bunga. Because He is an all-knowing God. Tayo, anong alam natin? Anong alam natin? Wala. Kaya si God matuwid siya. Minsan diyak naiintindihan yung kanyang mga actions. Pero matuwid yun. Tama lang yun. Na gawin ng Panginoon. Na igawad niyang kanyang hustisya. Okay? Ang Sodom and Gomorrah, malalang malala na yung kanyang sakit. Wala nang lunas. So, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, "If I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare I will spare the whole place on their account." Kaso walang 50. Huwag niyong kakalimutan yung statement ng Bible as a principle.
there is no righteous, not even one. Tatandaan niyo po yan. Kasi ang tao na sa fallen state siya. Maliban na lang na kinahabagan si Abraham, hindi magiging matuwid si Abraham. At kitang-kita natin yung paano si Abraham ay naging matuwid sa mata ng Diyos. Dahil kinahabagan siya ng Panginoon. Ang Diyos ang nagtatrabaho sa buhay ni Abraham. Kaya niya na-express yung faith kay God. Kaya siya ay ginawad na matuwid. Si God ang lahat ng pinanggalingan ng lahat ng iyon. At ganun din si Lot, kasi pamangkin niya, natuturuan niyan eh. Kasi lahat na nasakupan ni Abraham, natuturuan niya about the righteousness of God. Kasi yun ang bili ng Panginoon kay Abraham. Ituturo mo sa iyong saling lahi ang aking justice and righteousness na lumakad sila doon. Kaya si Lot, understandable na bagamat impliedly, alam natin na si Lot din ay tinuring ng Panginoon na matuwid dahil sa kanyang, hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil sa pagkakahirang ng Panginoon. Si God ang nagde-declare ng righteous kung sino ang righteous. Kasi siya nanggagaling, sa kanya nanggagaling righteousness. Lahat ng tao, there's none good, sabi ng Bible. Not even one. Mabigat na statement yan. Amen po ba? Kasi nalala ko noon, kasi nung bago pa lang akong nagbabasa ng Bible, in my early stage ng pananampalataya, pag nagbabasa ako ng Bible, especially sa Proverbs, ang masasama ay ganito, ang matutuwid, ganito ang mangyayari. So, normally, we think na tayo kagad yung righteous. Di ba? Ganyan tayo eh. Akala mo, ikaw yung matuwid dahil sa sarili mo. No, hindi po ganun yun. Tayo ay nagiging matuwid lang dahil sa habag ng Panginoon. Kinahabagan lang tayo ng Panginoon. Kaya tayo nakarating sa tagpong ito ng pananampalataya. Kaya natin nasumpungan ng Panginoon, kinahabagan lang tayo ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan yan. Kaya nga sa discussion dito, kung meron mga actually itong bargaining na ito, umabot ito hanggang sa 10 na lang eh. How about kung 40 ang righteous? Wawasakin mo pa rin ba lahat? I-spare mo ba yung 40? Paano kung 30 na lang? Paano kung 20 na lang? Paano kung 10? So, ganoon yung bargaining na nangyari dyan. Sabi ng Panginoon, finally kay Abraham, yung huling bargaining nila, kung may 10 matuwid, hindi ko gugunawin ng Sodom and Gomorrah. Kaso wala talaga eh. So, nakita niyo yung point? Kaya lang merong nagiging matuwid sa isang bayan ay dahil sa habag ng Panginoon. Nagtitira pa siya ng matuwid. Siya ang may kakagawan nun, hindi tayo sa ating mga sarili. Hindi dahil sa matuwid ka sa iyong palagay. So ngayon, tatandaan po natin, sa Deuteronomy 24, sinabi ito ng Panginoon, fathers shall not be put to death for their children. Hindi porke yung anak mo ay wicked, wicked na rin yung tatay. Dapat na rin parusahan yung tatay kasi yung anak nagnakaw eh. Pati tatay niyan, parehas lang yan kasi kung ano yung puno o yun yung bunga. Ayan ang katwiran natin, hindi po ba? Amen po ba? Ganyan tayo kasi mag-judge. Yun kasi yung hustisya natin. Damay-damay. Pag may kaaway mo isa sa may family, lahat yan, dawit yan, lahat yan kaaway mo. Ganyan yung hustisya natin eh. Hindi talaga natin alam yung justice ng Diyos. Pero kay God, hindi ganon. Kung sino yung nagkasala, yun ang mamamatay. Hindi dadamay. At wag rin tayo mandadamay. Yan ang hustisya ng Panginoon. The father shall not be put to death for their children, nor children be put to death for their fathers. Each is to die for his own sin. Kung sino ang nagkasala, siya ang mananagot. Amen po ba? Amen po ba? Pag-aralan natin yung hustisya ng Diyos, hindi yung hustisya natin.
Si King Amaziah, na anak ni King Jehoash ng Judah, pinatay yung tatay niya si King Jehoash. Pinatay yun. May mga assassin na pinatay yung tatay niya. Nung dumating yung time na siya nag-rule, pina-execute niya yung mga assassin, yung pumatay sa tatay niya. Pero, kinot niya rito, hindi niya pinatay yung mga anak, hindi niya dinamay yung mga anak. Why? Kasi kinot ni King Amaziah. Sabi niya, yet he did not put the sons of the assassins to death, in accordance with what is written in the book of the law of Moses, where the Lord commanded, fathers shall not be put to death for their children, nor children be put to death for their fathers. Each is to die with own sins. So nakita nyo, no? Yung actual implementation ng batas na ito sa kanyang panahon. Okay. Tatandaan po natin, yung sinasabi ng Panginoon na ibivisit niya yung kasalanan ng mga magulang sa mga anak, ibig sabihin, lahat ng tatamaan ng parusa ng Diyos, lahat ng iyon ay guilty. Kasi ordinary yon sa isang kultura. For example, Kanaan. Ang Kanaan lahat, part ng kailang morality, yung ihandog yung anak kay Moloch. Part ng system ang sorcery, ang medium, lahat ng evil. Ang incest, ang bestiality, rampant yun sa kultura nila. Accepted yun. Parang sa Sodom and Gomorrah. Accepted nila yon, yung sodomy. Mula sa matanda hanggang sa mga bata. So, kaya nga sabi nga rito, no, nung time na hiniling ni Moses kay God, na gusto niyang makita ang glory niya. Ganito po yung mga narrative ng mga tagpong iyon. In verse 6, then the Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin. Yet, sabi niyang ganon, tignan ninyo yung narrative, yet, he will by no means leave the guilty unpunished. Ang Diyos mahabagin siya. Sa bawat panahon, nagpapatawad siya. Nagpapaulan siya ng kanyang mercy, ng kanyang compassion from generation to generation. Kasi ang tao ay nasa perpetual backsliding na. Maliban na siya ay magbigay ng habag sa mga generation, ay hindi mabibreak yung evil culture. Alam nyo ba sa atin mga kapatid, tayo mga kinabagan ng Panginoon, because of the mercy of God, because of the knowledge we have from His law, na break yung cycle of evil sa atin. Hindi po ba? Inayawan na natin yung mga kasalanan na pinapractice sa mga magulang natin. Tama po ba yon? Ayaw na natin yon. Ayaw na natin yung mga sugalan. Ayaw na natin yung pagbumura. Samantalang nung bata ka, nagmumura ka rin kasi mga magulang mo nagmumura. Na-break sa'yo eh. Hindi ka nagmumura na eh. Kung yung mga magulang mo mga sugarol, pero ikaw ayaw mo na magsugal. Kung yung mga magulang mo ay mga babaero, ayaw mo na mambabae kasi na-break na eh. Naging aware ka na of the Word of God. Amen. Kung yung mga magulang mo may mga pamahiin sila na ganito, sa'yo hindi nakasama yun eh. Amen po ba?
na break na yung cycle of evil sa atin. Dito pa naman sa Ilagan, rampant yung nakikita ko na pag may isa sa mga pangit na kasalanan, no, na kultura ng evil dito sa atin. Naobserbahan ko to. Ganito. Nung namatay yung biyenan ko, di ba, magpapakain tayo, practice natin yun eh. Magpapakain tayo. So may mga tagaluto. Habang siyempre yung pamilya nagmumurn, nasa sementeryo, di ba, may inatasan na sila na magluluto, na magpiprepare ng mga food. So nung matapos na yung mga libing, uuwi na yung mga tao kakain doon. Diba? Practice natin yun eh. Kaso madadat na babalitaan mo, nawawala yung mga ulam. Isa sa pangit na kultura yan. Evil. Pangit yan. Naalala nyo yung kwento natin doon sa may sa sentro? Anniversary natin. Siyempre tayo, busy tayo sa affair sa church. O may mga ninja pala doon sa kusina. Alam niyo ibig sabihin ng ninja? Kanya-kanyang supot na. Nagkataon doon sa may kwarto namin sa may church, doon sa may sentro, may kwarto kami doon eh. Open lang naman yon kahit sino pwede pumasok doon. May nagsiksik ng isang buong pritong manok sa aparador namin. Iniisip niya siguro, babalikan niya. Siguro sa sobrang dami nung nakuha niya, hindi niya na nakuha yon. Di ba nakakatawa? Pero nakakahiya yon. That is an evil culture. Panglalamang yan eh. Pag nanakaw yan, hindi tama yan. Dapat, kung may handaan tayo, sabay-sabay tayong kakain. Pag may natira, sabay-sabay nating hati-hatiin, ipamigay. Huwag yung mauuna ka. Evil yan eh. At dapat ma-break yung evil na yan. Amen po ba? Yan yung kulturang nakalakihan natin. Minanapan natin yan, na-observe natin yan, na pinapractice ng mga kamag-anak natin. Hanggang sa ating ginagawa natin dyan. That is not right. Dapat yan maputol. Amen po ba? So ngayon, sabi ng Panginoon, He will by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the grandchildren, to the third and fourth generations. Di ba nakita natin yan sa may Exodus 20 kanina, sa Ten Commandments? Inulit. And this time, ikin-augment yung salitang, sino yung paparusahan ng Panginoon? Yung mga guilty. Pero yung mga righteous, hindi sila kabilang. Kasi ang Diyos matuwid siya eh. Amen po ba? Okay. Kasi ganito yun, no? Iba kasi yung evil culture. Ang evil culture, it affects the generations to come. Kahit yung mga bata, ma-adapt nila yung evil na yan. Kunyari, nakikita niya sa mga magulang niya, sugalan, bingguhan, tongitan, madyungan, sabungan, akalain kasi ng mga bata na normal yun. Ma-adapt nila yon. Pati mga bisyo ng mga magulang nila. Kaya nga, maging aware tayo mga kapatid sa inyong mga actions. Yung actions mo ay nagkikreate ng evil culture. Amen. Nagkikreate ng evil culture. Hindi dapat ganon. Tayong mga Kristiyano ay nag-establish tayo ng godly culture. Sangayon kayo? Kaya maging maingat tayo. Walang nagmumura sa atin. Walang sumasamba sa Diyos-Diyosan sa atin. Walang nagsusugal sa atin. Walang manginginom sa atin.
gumagawa tayo ng tama, hindi tayo nag-aabuso sa ating mga kapangyarihan, kasi nakikita yun ng mga anak at nag-establish tayo ng godly na o tinatawag na heavenly culture sa ating pamilya. Kasi ang Panginoon, paparusahan niya yung evil culture. Wala akong salabat. Okay. So nakita nyo, no, yung mga evil culture na pinag-uusapan natin. Katulad sa may Kanaan, yung offering of their children or of their sons and daughters to Moloch. Yung Moloch, ganito, yung idol na yan, nagbabaga yan kasi ginagatungan niya sa ilalim eh. So mainit na mainit yan, yung rebulto na yan, na bakal. Mainit na mainit yan. Tapos ipapatong nila doon yung baby nila, sacrifice. Nagiging sizzling plate. Papatong mo yung baby doon. Kaya galit na galit ang Panginoon sa mga nagpa-practice ng ganyan. Isa lamang po yung Moloch worship. Iba pa yung nagpa-practice ng sexual immorality, part of the religious ritual. Meron pa yung nakipag-sex sa animal. Meron pa yung nagpa-practice ng homosexuality. Kahit na noon pa, meron na yan. Yung nagpa-practice ng sorcery, ng mga medium o necromancy, o yung mga human sacrifices, ito ay ilan pa lamang sa mga evil culture. Kaya ang sabi ng Panginoon, ipaparusahan ko yung generations na yan. Kasi hindi yun tama. Lahat na mapaparusahan doon, bata man o matanda, ibig sabihin lahat sila guilty of that sin. Amen. For example, kunyari si Hitler ba dapat lang bang mamatay si Hitler? Ha? Dapat lang ba? Sino sang pakitas nga po yung kamay kasi gusto ko makita eh. Sino rito ay nakakilala kay Hitler? Tas ang kamay. Ay, yung iba, mga bata, hindi na nila alam si Hitler noong World War II. Nako, delikadong history ninyo. Sa tingin ba ninyo, karapat-dapat lang na binitay si Hitler? Oo. Kasi wicked siya eh. Wicked siya. Ang dami niya talagang wala siyang pagpapahalaga sa buhay. Hindi lamang yung mga napapabalita na pinatay na sa kanya sa mga systematic killing, sa gas chamber, firing squad, etc., etc. Meron pa yung mga experimentation. Nung panahon ni Hitler, lahat nag-umpisa yan. So ngayon, what if ngayon sinasabi ninyo na karapat-dapat mamatay si Hitler? What if kung si God nag-decide siya na siya nakakita ng future, alam niya si Hitler nung baby pa lamang ay magiging wicked. What if kung si God nag-decide nung baby pa lamang siya, wala pa yung World War II, pinatay niya na si Hitler? Ano kaya magiging comment ng mga tao? Naku, kawawa naman si Hitler. Ay, such a little cute baby. Di ba? Ganun tayo eh. Kasi hindi natin nakikita yung future, pero si God nakita niya na yun eh. Baka tarungan lang kung patay niya si Hitler nung bata siya. Tama po ba? So yan, tatalakay na natin nga sa sunod na mga pag-aaral natin. Kasi tayo, we are not God. We are not all-knowing God. Ang alam lang natin ay fragment lang ng history. Nagbe-base lang tayo sa ating mga nakikita o nararanasan. Kaya nga nagalit si God sa mga sumasamba kay Molech. Sabi ng Panginoon, I will set my face against that man and I will cut him off from among his people. Puputulin ko yung saling lahi ng sumasamba sa ganyan. Kasi parang gangrene yung sakit na yan eh. Kumakalat sa generation.
Kasi inaakala, even yung mga succeeding generation, akala nila tama yan. Kasi pinapractice ng mga magulang, hindi po ba? And then, if my people of the land, however, should ever disregard that man when he gives any of his offspring to Molech, so as not to put him to death, then I myself will set my face against that man and against his family. Kasi yung family niya, kakutsaba doon sa evil na yon. Kaya marapat lamang kay God, ang Diyos ng hustisya, na parusahan niya pati asawa niya, pati mga anak niya. Amen. Walang injustice kay God. I will cut off from among their people both him and all those who play the harlot after him by playing harlot after Molech. Kaya nga sinabi ng Panginoon, in those days, people will no longer say. Kasi actually, sa totoo lang, kung pag-aaralan ninyo yung mga passages ng scriptures, na-embed na talaga sa isip ng mga Israelita na pag merong ganyang uri ng kasalanan sa isang pamilya, lahat sila. Yung tatay, yung nanay, yung asawa, yung mga generations, gano'n sila. Gano'n na nila ginudge. Kaya kitang-kita sa mga discussion si God mismo sinasabi niya, hindi nyo na magagamit yan. The father, ang tatay ang kumain ng maasim na ubas, yung anak ang mangingilo. Hindi nyo na magagamit yan. Nilinaw yan ng Panginoon sa kanyang mga batas. Kung sino lang ang nagkasala, siya ang magsasuffer. Siya yung mamamatay. Hindi po ba makatarungan yon? So therefore, God is God of justice. Everyone will die for his own sin. Whoever eats the sour grapes, his own teeth will be set on edge. Ngayon, ito yung tanong. How about the case of Achan and his family? Si Achan yung nagnakaw Nagnakaw siya ng, alam niyo yung kwento doon sa Joshua, di ba? Ipinag-utos ng Panginoon kasi alam niyo yung historic na pagguho ng fortress ng Jericho. Di ba? Kamangha-mangha yun. Umiikot lang naman, araw-araw, for 7 days yung kampo ng Israel sa Jericho by blowing trumpet. Once a day, iikot sila sa buong fortress. And on the 7th day, sabi ng Panginoon, sabay-sabay ninyong hipa ng trumpeta, huwag kayong titigil, hanggang sa bumagsak yung Jericho. Ang galing. Hindi po ba kamangha-manghang kapangyarihan ng Panginoon? So ngayon, ang sabi ni Joshua, nung bumagsak na yung walls of Jericho, lahat ng nandito ay susunugin. Ide-devote ito sa Panginoon. Ito ay banal para sa Panginoon. Kasi iyon ay nagpapakita ng tagumpay ng Panginoon laban sa kasalanan ng tao. Okay? So ngayon, ganun nga. Except yung si Rahab. Si Rahab lang na-spare kasi nanalig siya sa Diyos ng Israel. So ngayon, merong isa sa kanila na si Achan na kinuha niya yung pinagbabawal ng Panginoon. And then pinagkatago-tago niya to sa kanyang tent. Pinagkatago-tago niya, akala niya wala makakita. And then the following day, yung Jericho, mighty fortress siya ng Kanaan Dadaan ka muna dyan, bago ka makapasok sa loob ng Kanaan. Napakalakas na fortress nun. Pinaguho ng Panginoong Diyos yun. So ngayon, open na ang Kanaan. Lulusubin na nila. Yung next na lulusubin nila ay napakaliit lang na town, na baryo.
Parang ganon, ang liit lang. Kaya sabi nga nila, kaunti lang palusubin natin, maliit lang yan. Akala nila ganon-ganon lang. Naku, ang daming namatay sa kanila. So nag-iyakan ng mga Israelita, how come? Yung Jericho nga natalo nila eh. Tapos itong maliit na sila yung nalagasan? How come? Paano nangyari? So nag-iiyak sila. Sinaway kayo ng Diyos si Joshua. Huwag kang magpakalalaki ka, tumayo ka riyan. Nagkasala ang bayang Israel. Kaya hindi kayo makatayo sa inyong mga kalaban. So ngayon, ang pinagawa ng Panginoon ay nagpa-casting lot kung walang umaamin eh. Walang umaamin para ngayon sa may flood control. Walang umaamin kung sino talaga yung Walang umaamin. So, sige, walang aamin. Papilahin lahat ng head, yung 12 tribes, di ba? Lahat ng head ng 12 tribes. Pila. Tapos magbubunutan yung mga heads. So, nabunutan. Napunta yung lot sa Judah. So, ibig sabihin, taga-Judah, yung kumuha, yung nagnakaw. So, pinatawag lahat ng mga clans ng Judah. Pinatawag doon. Thank you po, mamay. Yan. Thank you. Pinatawag yung lahat ng head ng Judah. Napili yung pinanggalingan ni Akan. siguro iniisip ni Akan, hindi ako mabibisto niyan. Pinagkatago-tago ko yata yun. Hindi makabibisto. Isipin nyo, grabe yung kita nyo ang Panginoon, walang may tatago talaga sa Panginoon. Eh. So napili na naman yung angkan ni Akan. So pinatawag uli lahat doon yung mga heads, yung mga sa angkan, yung mga tatay na nila Akan. Napili yung tatay ni Akan. Tapos pinapili yung lahat ng mga anak ng tatay ni Akan, nag-casting lot, ang napili talaga si Akan. Pinpointed na. Saka pa lamang aamin. Nakita nyo? Sa atin sa panahon natin ngayon, puro sinungaling. Walang aamin sa Senado, walang aamin sa Congress. Hanggat hindi sila nabubuking. Ganyan-ganyan sila. Wala silang lusot sa Panginoon, sa hustisya ng Diyos. So ngayon, umamin ka. So pinatawag ni Joshua si Akan at saka yung kanyang pamilya. Umamin ka. Ano yung ginawa mo? Sabi ng ganon. Sabi niya, may nakita kasi akong na a beautiful robe from Babylonia. Costume ng Babylonia. Siguro inisip niyo, ganda nito. Hindi naman niya magagamit yun. Taga Babylonia yun eh. Pinag-interest siya, kung ganda siguro, no? Ang gandang costume nito sa costume party. Yung pagpapalit mo buhay mo dahil lang doon sa costume na yon, Babylonian robe. And then, meron siya nakita na 200 shekels of silver at saka mga ginto na weighing 50 shekels. Kinuha niya yon. Pinagkatago-tago niya doon sa may bahay niya, sa tent niya sa ilalim. Akala niya wala nakakita. Di ba ganyan ng magnanakaw? Akala niya walang nakakita sa kanya. Ang Diyos nakikita tayo, mga kapatid. Walang may tatago sa Diyos. So ngayon, sabi ng Panginoon, ito yung naging hatol sa kanya. So Joshua, together with all Israel, took Akan, son of Zerah, the silver, the robe, the gold wedge, his sons and daughters, his cattle, his donkeys, and sheep, his tent, and all that he had to the valley of Achor. Then Joshua said, "Why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today." Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. Kasi ang sabi ng Panginoon, lahat yung susunugin yung para sa Panginoon eh. Kinubet niya. Di siya ngayon kasama ngayon masusunog. Pati pamilya niya. Ang tanong doon, bakit nadamay naman yung pamilya niya? Ano namang kinalaman ng asawa niya ng mga anak niya sa tingin ninyo? Ang Diyos makatarungan, hindi niya hatulang maparusahan yung anak sa
Evil na magulang, maliban na kung kakutsaba, kasapakat. Kasapakat yung pamilya niya, yung mga anak niya. Kaya lahat sila hinatulan ng Panginoon. Amen. Ang Diyos makatarungan siya eh. Tapos sa panahon natin ngayon, sabihin niya na, nasaan yung human rights? Nasaan yung mga... Bakit? Ikaw ba ang may-ari ng buhay? Hindi ba ang Diyos ang may pinanggagalingan ng buhay? Siya ang giver of life at siya lang ang may karapatan na kumuha ng buhay? Pero yung pagkitil niya ng buhay, sa makatarungan pa rin proseso. He's just a boy. Teenager pa siya, yung anak niya. Yan ang problema sa batas natin ngayon. Alam niyo sa Amerika, ang dami mga teenagers involved sa crime. Minsan nga nanonood ako ng mga trial sa korte. Mga teenager pa yun kasi nga hindi po sila pwedeng kasuhan eh. O, nagde-dirty finger pa sila doon sa korte kaharapin yung judge, dirty finger pa nila yung napinsala nila. Meron pa nga doon yung babae, inassault niya, na yung babae na paralyzed na siya, nakaganyan na lang siya, para na lang siyang gulay. Tapos ang lakas pa ng loob niya, mga teenagers. Sasabihin kasi, ang human rights, hindi pa mga bata pa yan. They are just a victim of the society. Kita mo kung gaano katindi yung ating lipunan. Kaya kay God, pinaparusahan pati, walang edad-edad dyan. Amen? Walang edad-edad kay God. Evil yan eh. Pinapurge ni God ang evil sa camp. Amen. Okay. So, sabi nga sa sa Ezekiel, yung ating scripture reading kanina. Wala na akong time. The word of the Lord came to me. What do you people mean by quoting these proverbs about the land of Israel? The father eats sour grapes, and the children's teeth are set on edge. So, yung kanina, yung sinasabi natin kanina, na yung magulang kumain ng maasim, yung anak ang nangingilo. Sabi ng Panginoon, habang nabubuhay ako, hindi nyo na po pwedeng gamitin itong proverb na ito. Kasi naging way of life na nila yon. Ganun na sila mag-isip, damay-damay yung pamilya na yan. Kung nangyari, sa isang pamilya, yung nanay ay nagpa-practice ng witchcraft, o lahat na yan, mamangkukulam na yung pamilya na yan, hindi ba ganyan tayo? Grabe ang judgmental spirit ng mga tao. Kakaawa. Wala silang ini-spare kahit na yung mga taong grasa. Naalala ko kasi nung panahon na may pelikulang Aswang ang title. Panood niyo yun, Aswang? Grabe. Alam mo ba, kapanunood ng Pilipino sa mga ganyan, apektado sila. Lahat na lang ng pinagbibintangan nilang aswang. Merong taong grasa doon, nakalimutan ko ng bayan yun eh. Hinabol-habol nila, binugbog-bugbog nila, halos patay na lang nila. Taong grasa yun, itsura naman talaga eh. Kakaiba nakakita ng taong grasa. Mukhang aswang talaga. Pero hindi yung aswang. Kinawawa ng taong bayan. Dahil lang sa kapanonood ng aswang. Amen. O ganyan ang hustisya ng tao. Kung sino-sino lang pagbibintangan nila. Wala yung righteousness ng Diyos, wala yung justice ng Diyos. Will you no longer quote these proverbs in Israel? For every soul belongs to me, the Father as well as the Son. Ako ang may-ari ng tatay, ako may-ari ng anak, ako nagbigay ng buhay sa kanila. Lahat ng iyan ay sa akin. Kung sino ang nagkasala, siya ang mananagot sa akin. That's justice. Suppose, sabing gano'n, nagbigay siya ng halimbawa. First case, ang tatay ay merong matuwid na tatay. He is just and right. Hindi siya sumasamba sa Diyos-Diyosan,
hindi siya ng babae, hindi niya sinisipingan ng asawa niya na pag may regla, hindi siya nang-o-oppress, hindi siya nangungutang na hindi binabayaran, hindi siya nagnanakaw, he divides his food to the hungry and to the naked, hindi siya nagpapa-usury, at marami pang iba. Sa madaling salita, matuwid siya. Ang sabi ng Panginoon, he follows my decrees and faithfully keeps my law. That man is righteous, he will live, declares the sovereign. Tatandaan po natin uulitin ko uli. Sino yung righteous? Yung taong kinahabagan ng Panginoon. Tulad din natin, wicked din tayo Kinahabagan lang tayo ng Panginoon. Ibinilang niya tayo sa matuwid. So itong taong ito na pinag-uusapan dito, niloob ng Panginoon na siya ay maging matuwid dahil na-receive niya ang law ng Panginoon. Kasi ang law ng Panginoon, ituturo kanya sa daang matuwid Okay? So ngayon, kaso, ang next scenario, yung matuwid na tao na yon, yung anak niya wicked, evil. Hindi niya tinularan yung tatay niya. Sa halip, nag-reverse siya ng daan. Violente yung anak. Mamamatay tao. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pati asawa ng kapwa niya, hindi niya pinapalagpas. Nang-oppress siya. Nagnanakaw. So lahat ng mga evil, abomination sa harapan ng Diyos, ginagawa niya. Sabi ng Panginoon, will such a man live? Sa tingin nyo, papalagpasin ko yung taong iyan? So ang pinag-uusapan natin yung generation Ang pinag-uusapan natin yung excerpt doon na he is visiting the iniquity of the fathers to the children. Na yung statement na yon ay para lamang sa mga guilty party. Kasi si God, pinapamalas niya yung kanyang mercy sa bawat generation. Such a man, because he has done all these detestable things, he will surely be put to death, and his blood will be on his head alone. Yung anak lang ang paparusahan ng Diyos, hindi yung tatay. Hindi porke anak ngayon pati tatay Dawit. Amen. Pinagpatuloy ng Panginoon yung kwento. So yung tatay, yung lolo ay matuwid, yung anak evil, yung apo matuwid uli. So nag-reverse, parang reverse yung kwento, no? So ito yung panibagong kwento. Suppose yung anak ng wicked na ito, nakita niya yung evil ng tatay niya at hindi niya tinularan. At ginawa niya kung ano yung tama sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, he will not die for his father's sin. He will surely live. Mabubuhay siya. Amen. And then, na-reverse ulit yung kwento. Ganun na naman yung kwento. Matuwid yung apo sa tuhod, wicked na naman. But the father will die for his own sin because he practiced extortion, robbed his brother, and did what was wrong to his people. Yet you ask, why does the son not share the guilt of the father? Since the son has done what is just and right and has been careful to keep all my decrees, he will surely live. Nakita yung katarungan ng Panginoon. Matuwid ang Diyos Kung sino ang nagkasala, siya lang dapat mananagot. The soul of whose sin is the one who will die. The son will not share the guilt of the father, nor will the father share the guilt of the son. The righteousness of the righteous man will be credited to him, and the wickedness of the wicked will be charged against him. Amen. Malinaw na ba sa inyo, mga kapatid? Yung hustisya ng Panginoon. Amen. Kaya nga, hindi guarantee, mga kapatid, na porke tayo mga magulang, makaka-assure kayong anak mo ay matuwid din.
But our responsibility is to train them in the righteousness of God. Until such time, natutularan nila yung daan. Hindi guarantee na porking anak mo ay nabautismoan sa Panginoon, ay believer din yung anak mo paglaki niya. Makipag-agawan ka dyan habang lumalaki siya. Lalo na pag edad niya ng yung high school life niya, ang daming pagbabago. Di ba, mga baby ninyo, ang cute-cute pa, maliliit pa. Elementary, lalo nung before elementary, ang cute-cute, high school, elementary. Pagdating ng high school yan, magbabago yan. Amen. Makikipag-agawan tayo kasi ayaw natin siya mapahamak. Alam natin ang salita ng Panginoon. Kaya gagawin natin ang lahat para i-train sila, i-guide sila sa path ng Panginoon. Trabaho natin yon. Amen pa ba? But if the wicked man turns away from all the sins he has committed and keep my decrees and does what is just and right, he will surely live, he will not die. None of the offenses he has committed will be remembered against him because of the righteousness, of the righteous things he has done, he will live. Ang ibig sabihin, kung intindihin mo to sa konteksto natin ngayon New Testament, na tayo, mapalad yung taong pinatawad na ng Diyos. Mapalad ang tao na hindi na in-account ng Diyos ang kanyang kasalanan. Iyon pong ibig sabihin yan. Okay. But if a righteous man turns from his righteousness and commits sin, and the same detestable thing the wicked man does, he will live. None of the righteous things he has done will be remembered. So, kung yung tao, dati siyang matuwid at nagpakasama siya, kakalimutan na rin lahat ng mabubuting ginawa mo. Malinaw po ba yon, mga kapatid? Iyan ang hustisya ng Diyos. Kaya bawal po yung mag-backslide. Sabihin mo nga po sa katabi mo, bawal po mag-backslide. Ha? Gusto niyo bang mawala ng kabuluhan ng lahat ng inyong mga pagpapagal? None of the righteous things he has done will be remembered. Lilimutin na rin ng Panginoon. Because of the unfaithfulness he is guilty of and because of the sins he has committed, he will die. Hindi mo na po pwede i-claim, Lord, ako pa naman nag-donate ng aircon doon. Lord, ako yung ganito, ako yung bumili ng ganito. Lilimutin ng Diyos lahat yun pag tumalikod ka sa Kanya. Amen. Wala ka ng credit doon. And besides, kay God din galing yun eh. Si God din nagbigay sa'yo ng lakas na gawin yun eh. Amen. So, finally, wala na akong time. Ito na, last na lang po ito. Actually, marami pa ako eh. Yet, the house of Israel says, the way of the Lord is not just. Nakita nyo, no? Sinulat agad ng Panginoon eh. May mga taong ina-accuse si God ng falsely, unjustly. Sabi ng Panginoon, are my ways unjust? O house of Israel, is it not your ways that are unjust? Therefore, O house of Israel, I will judge you, each one of you according to his ways, declares the sovereign Lord. Repent, turn away from all your offenses, then sin will not be your downfall. Get rid of all the offenses you have committed, and get a new heart and a new spirit, why will you die, O house of Israel? Yung word na yan, I will give you a new heart and new spirit. Tinalakay rin yan ni Ezekiel sa chapter 33 yata o 36. It is a regeneration by the Holy Spirit. For I take no pleasure in the death of everyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. Okay, so laktawan ko na po itong mga ito. Lalakay na lang natin sa sunod. Laktawan na natin to. Yan. Tatandaan po natin, ang Diyos nag-act siya sa kanyang mercy. Yung sinabi ng Panginoon na paparusahan niya yung mga saling lahi. Dahil yung mga saling lahi na yon, they follow the same evil culture ng kailang mga magulang.
Maliwanag po ba yon? Pero meron din sa mga saling lahi na na-spare kasi they return to God. Amen po ba? Makatarungan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, kakahabagan ko ang sino mang gustong kahabagan. Hindi nyo ba napansin sa inyo? Bakit kayo? Sa pamilya ninyo, sa mga kamag-anak, sa magkakapatid, bakit ikaw ang pinili ng Panginoon? Bakit hindi lahat? Habag yan ng Diyos. Si God ay nag-act sa kanyang mercy. Kung sino ang kakahabagan niya, kakahabagan niya. Kung sino ang gusto niyang iligtas, ililigtas niya. Walang injustice doon. Kasi lahat ng tao ay nasa perpetual backsliding na. Dinagit na lang tayo ng Panginoon. Mapalad tayo, kasama tayo sa kinahabagan ng Panginoon. Amen po ba? Tayong lahat itong tumayo. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your mercy and your compassion. Salamat, O Diyos, sa iyong hustisya. Salamat sa iyong katuwiran. Panginoon, we do not deserve na kami ay naririto. Kami ay kabilang din sa mga taong sumasamba rin sa Diyos-Diyosan. Ang mga ginagawa namin ay pawang kasamaan noon. Kabilang din kami sa mga taong nanunuya, mga taong masasama ang pamumuhay. Pero Lord, ikaw ay nag-act sa iyong mercy. Hindi mo kami pinarusahan, Panginoon, sa halip kinahabagan mo kami. Binigyan mo kami ng pag-asa sa inaharap. Pinagkalooban mo kami ng Espiritu Santo. Pinatawad mo ang lahat ng aming mga kasalanan. Tinuruan mo kaming manalig sa iyo. Tinuruan mo kaming Panginoon na tumalima sa Panginoong Yesus. Ikaw, Lord, ang nag-udyok sa amin na gumawa ng tama. Ikaw rin nagbigay sa amin ng karunungan sa iyong mga kautusan na lumakad kami sa iyong katuwiran at sa iyong katarungan. Lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon. Walang galing sa amin. Sapagkat ikaw ay mahabagin, Panginoon. Ginawa mo ang lahat ng ito alang-alang sa kabanalan ng iyong pangalan. Dahil ikaw ay matuwid. Ipinakita mo sa bawat saling lahi na ikaw ay matuwid. Salamat, O Diyos, kabilang kami sa mga iyong kinahabagan. Dalangin po namin, Ama, ng aming mga generations ay magpatuloy, O Lord God, na kumilala sa iyo at huwag silang tatalikod sa iyo, Panginoon. Kahabagan mo sila at patawarin sa kanilang mga kasalanan. Ang aming mga anak, ang aming mga apo. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, sapagkat hindi po namin hawak nilang future. Kami natitiwala lamang sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaligtasan. Nawa, Panginoon, kung paano ka namin nakilala, magpakilala ka rin sa aming mga generations. Bless us, O Lord, and forgive our sins and the sins of our generation. Forgive us, O Lord, and be merciful to us. Lingapin mo kami, Panginoon, alang-alang sa iyong katapatan. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen.